Imposible naman kasi mangyari yun. Eto ho muna, usapin po ng tubig ang ating pagtuunan po ng pansin. Spokesperson po, Division Manager ng MWSS. Okay, Engineer Patrick Patrick Dizon. Engineer Dizon, sir. Engineer Patrick, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito. Hi, good morning, Sir Orly, at salamat po sa pag-imbita po sa amin. Maraming salamat at napakaaga pinagbigyan nyo kami kasi kahapon pa ako kinukulit ang ilan sa ating mga kababayan Meron daw yatang kahilingan, meron daw nakaamba na pagbabawas ng pressure. Hindi naman kawalan, Bihinaan lang ang pressure ng mga water concessionaire sa Metro Manila para na rin makaagapay tayo sa pagtitipid ng tubig. Pababa na pababa ang water level daw kasi sa Angat Dam na pinanggagalingan po ng water supply. Tama ba ito, Engineer? Actually, Sir Orly, ay napag-uusapan po namin yan. Kasi nagkaroon po kami ng pag-uusap with the National Water Resources Board kung saan po ay pinag-usapan po namin yung monthly or yung 3 months na allocation po ng MWSS para makapag-prepare po tayo dito sa may nag-aamba po na epekto po ng El Nino sa ating po sa community. So, ang ginawa po namin ay yun nga po, isa po sa options po natin para po lamang po ay mabawasan po yung consumption po ng ating mga customers at ma-save po natin yung ating ating elevation po sa ating Angat Dam, ay kailangan po natin bawasan yung pressure po. Pero sa ngayon po ay wala pa pong final na decision regarding dito. Worst case scenario lang, ano yung posibleng agapan o bantayan natin para hindi na uhumantong doon sa pagbawas ng pressure at maapektuhan kung hindi man mawala ng supply ng tubig ang ating mga pinaglilingkuran, lalo na sa Metro Manila, Engineer? Actually, sa ngayon, Sir Orly, ang ating elevation ng ating Angat Dam is nasa 201.7, So, sa ganitong pagkakataon po, sa ganitong buwan ay talaga pong pababa yung ating elevation ng ating mga reservoir. So, sa ngayon po, ay nasa 17 cm per day po yung bagsak po ng ating reservoir. So, El Nino man yan, sir, or La Nina, talaga pong pababa po yung ating elevation. Kaya lamang po, ang iniiwasan po natin yung drastic po, yung pagbagsak po ng ating reservoir dahil po sa consumption po ng mga ating customer. Kaya sa ngayon pa po, ay tinitignan po natin kung paano po natin mami-maintain lamang po yung bagsak po ng daily decrease po ng ating reservoir. So ang naagapan dito, pag panahon ng El Nino, at least pag La Nina, sabi nyo ngay bumababa yan, pero napapalitan naman ng buhos ng ulan. Ang problema pag El Nino, bumababa, wala namang ulang bumabagsak, so kinakailangan magkaroon ng adjustment doon sa puntong yan. Opo, tama po. Kaya po ang ginawa po natin nung last year po, nung last part po nung 2023 nung nag-uulan, ay talaga pong ni-request po natin sa National Water Resources Board na patasin po yung normal high water level po ng ating Angat Dam, which is 212 to 214. So yung additional 2 meters po na buffer po sa ating reservoir, yun po yung gagamitin po natin. Kaya po tayo mataas pa rin po yung ating elevation for this summer. Kaya yun po yung iniwasan po natin, yung talaga pong bumagsak po lalo po yung ating reservoir. Kasi kung mangyari po yun ay talaga pong mababawasan po yung allocation po natin galing sa Angat Dam. Ngayon, sinasabi nyo 201.7 meters po ang water level ng Angat Dam. Tama ba yun, Engineer? Tama, Sir Orly. Tama okay. po. 200, so, ano yung binabantayan at salamat naman kung hindi magkakaroon ng pagbabawas ng water pressure. Ano yung binabantayan para po hindi na humantong doon sa pagdidesisyon na sige, magbawas tayo ng pressure ng tubig? Ang minimum operating level po kasi ng ating Angat Dam is nasa 180 meters po, So kapag below 180 meters po yung ating Angat Dam ay minimal po yung isusupply po sa ating irrigation kasi po ang ating Angat Dam ay isa pong multi-purpose dam. So gumagamit po niya na ang domestic water supply for the Metro Manila and yung irrigation naman po dito sa may Bulacan. So kapag umabot po, yun po yung iniwasan po natin, Sir Orly po, ay bumagsak po yung ating elevation ng reservoir hanggang 180 meters. Kasi po, by that po, ay minimal na lamang po yung i-release po sa ating irrigation. At ang kami naman po sa Angat Technical Working Group po, ay ang iniisip din po natin ay yung food security. So, though ang priority po natin sa ating water code ay ang domestic water supply, pero kailangan din po natin isipin yung mga stakeholders po ng dam na to. Nako, wag naman sana, pero maganda na rin kasing pinaghahanda natin yung ating mga kababayan.
Pero kung hindi maagapan at patuloy itong pagbaba ng water level sa Angat Dam, maging siguro sa Lamesa Dam, ano yung posibilidad na magkaroon tayo ng, wag naman sana, pero magkaroon ng water interruption? Yung kumbaga sa supply ng kuryente, yung papalit-palit na pagbabawas ng supply ng kuryente. O sa tubig ay ganun din, engineer? Opo. Ang usapan naman po namin po, Sir Early, sa ating mga concessionary, Maynilad at Manila Water, just in case po na magkaroon po ng interruption, ay i-concentrate po natin ito paggabi, mga around 8 or 10 p.m. hanggang madaling araw, hanggang alas 4, para po yung consumption po, or yung demand po ng ating customers po ay konti lamang po, at konti lamang po yung maapektuhan. So yun naman po yung utos po ng ating Board of Trustees po sa ating mga concessionary, para maibsan po or ma-minimize po yung ating pong epekto sa ating mga customers. Okay, nabagid ko Lamesa Dam. Kumusta po Lamesa Dam sa ngayon, engineer? Ang Lamesa Dam is nasa 75.85, so nasa comfortable level pa naman po ito. Salamat naman. But ang ginagawa po namin po ay talagang mini-maintain lamang po namin yung elevation po niya para po kasi po ang Lamesa Dam ay hindi naman po natin yan ginagamit in a normal basis. So ginagamit ang use lang po nito ay ang reserve dam po, para just in case po na may mabawasan po tayo ng mga or kailanganin natin during emergencies ay may magagamit pa rin po tayo on a certain day. Sa Angat talaga tayo dapat magbantay, ano po? Angat Tama po, Sir Early, kasi 90% of our water requirement po ay nanggagaling po sa ating Angat Dam. Okay. Bagamat ganito ang sitwasyon at patuloy na magkakaroon ng matinding tag-init at paapektuhan po ang tubig niyan sa dam, ano po yung mga balita ko, tuloy-tuloy yung halos araw-araw yata yung ginagawang cloud seeding, engineer. Actually, sa ngayon po, Sir Early, hindi po tayo nagpapakandak ng cloud seeding po. Kasi po, ayon po sa ating coordination sa Pag-asa, hindi po applicable for now yung cloud seeding. Kasi wala naman dapat po. Kasi hindi ko mo makapal ang ulap o may mga ulap na nakikita, lalo na kung yan ibabaksak doon sa lugar ng Angat Dam, hindi agad, hindi basta-basta magkakaroon ng cloud seeding. Ano po? Tama po. Kasi kailangan po natin check po kung may mga seedable clouds po sa ating watershed, kasi po yung I think around 20,000 per hour po yung ginagastos po natin para lamang po dito sa cloud seeding. So mahal po talaga. Ano yun? Biyahe pa lang yun, wala pa yung asin doon. Kasama na rin po, Sir. Kasama ni asin. Po. Lahat po ng ano bang asin na ginagamit diyan? Baka makapag-contribute. Yung ba yung table salt ba yan o iodized salt o kung anong klase? Actually, ang ginagamit po din yung powderized po, Powderized na. So may specific po na specification po na asin po yung ginagamit po. Para pag humalo sa ulap, agad na siya, magko-condense, Yes po, tama po, sir. Okay. Isa pa, ano bang ulap ang binabantayan? Ano bang klase ng ulap, Wendell? Cumulus, stratus, nimbus, cirrus? I think it's a cumulus cloud po. Cumulus. Kasi po, ang ginagawa po natin ay nagko-coordinate po tayo sa Pag-asa. Pag-asa so, talaga. po sila ng mga staff po nila dun sa area po, sa Angat Dam. So, sine-check po talaga nila yung wind direction, yung klase ng clouds po na kailangan pong i-seed, yun po yung mga ginagawa po natin. So, matinding coordination po yung kailangan po natin dito para magkanda po ng cloud. Pasensya ka na, engineer. Alam po labas yung tanong na yan, kaya alam maraming estudyante nakikinig ngayon. Narinig ko lang yung isa may binagit, cumulonimbus. Naku, anyway. Engineer, maraming salamat at sana lang hindi na tayo humantong doon sa pagbaba ng pressure. Pero malaking bagay pa rin ang pagbabawas ng pressure. Malaking bagay pa rin sa ating mga kababayan na magtipid. At tiyakin na tama lang at wasto lang, sapat lang ang paggamit ng tubig. Opo. Actually, Sir Orly, ay kami po sa FWSS ay patuloy po yung ating pong panawagan po sa pagtitipid po ng paggamit ng tubig, dahil hindi po tayo dapat magpakampante doon sa sinasabi po ng Pag-asa na magkakaroon po ng La Nina sa susunod na buwan. Kaya patuloy pa din po yung aming pong pagpapaalala
sa mga social media accounts po natin at patuloy din po kami nagkakandak po ng mga information and education campaign po, no, at naglilibot po talaga kami sa mga barangay para turuan po yung ating kababayan sa paggamit po, no, na wise na paggamit po ng tubig, dahil di lamang po gobyerno po, no, yung may responsibilidad nito, pero tayong lahat po na gumagamit po ng tubig. Alright, engineer, sana hindi na humantong talaga sa pagdidesisyon na bawasan yung pressure at magkaroon ng mananganak ng water interruption dahil nga po sa pagbaba ng tubig sa ating mga dam. Engineer, makikibalita uli kami sa inyo. Maraming salamat sa inyong binigay na pagkakataon ngayong pong linggong ito. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Orly, at magandang umaga. Si Engineer Patrick Dizon, spokesperson and division manager po ng MWSS, ang inyo po napakinggan.